para sa lahat ng inensyol ng bawat isa na narito ngayong araw. Ang ating pong punong celebrante sa araw na ito ay si Reverend Father George Peligro, OER. Magsitayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, maliwanag po sa ating awit pambungan na ang ating pagdiriwang ngayon ay alang-alang sa ating mahal na Ina, mahal na Birhen, mahal na patrona, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Ang ating awit pambungan ay yung mismong awit ng mahal na Birhen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Ang ating pagdiriwang ngayon ay isang paanyaya sa ating lahat na magpuri sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Bukas po ang pinaka-fiesta ng ating patrona. Ngayon naman sa ating mga chapel areas, sabay-sabay po ang ating misa sa umaga. Ngayon si Father Joel nasa Isla Puting Bato at dito naman tayo nagdiriwang ng Eucharistia. Pero ang ating pagdiriwang ngayon ay isang pagdiriwang sa buong mundo. Dahil po inaalaala natin ang mahal na Birhen na nagpuri sa Panginoon. Magpasalamat po tayo sa Panginoon sa ating pagdiriwang at kung ano man ang ating kahilingan, huwag po tayong mag-atubiling lumapit sa Kanya. Siya po ang bukal ng ating panampalataya, pag-asa at pag-ibig. Siya po ang bukal ng lahat ng kabutihan na ating natatanggap sa ating buhay. At anumang kabutihan na ating hinahanap, malamang siya din ang bukal ng lahat ng kabutihan. Kaya po sa pamagitan ng ating banal na Eucharistia sa ating kapilya, ialay po natin ito buong puso. Ngayon po, ating aminin ang ating mga nagawang kasalanan laban sa Diyos, sa kapwa, sa sarili. Humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaan.
kalikasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para sa iyong anak ay inilaan mo maging marapat na tahanan ang mahalang-mahalang bilang tugon sa kanyang pagdalangin, loobin mong kami maging dalisay upang kami maging dapat na makadulog sa iyong harapan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ni Adan sa bunga ng puno, tinawag ni siya ng Panginoon at tinanong, saan ka naroon? Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad. Tugon ng lalaki, sinong may sabi sa iyong hubad ka? Tanong ng Diyos, bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin. Tugon ng lalaki, bakit mo naman ginawa iyon? Tanong ng Diyos sa babae, mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain. Tugon naman niya, at sinabi ng Panginoon sa ahas, sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae, laging mag-aaway, binhimot binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Iba ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa ating ng pakikipag-isa ito, hinirang niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito nang kami hirangin niya noon pang una, kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong ikadadakilan niya. Ang salita ng Diyos. Magsitayo na po ang Sumainyo ang Panginoon. at sumayo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulungihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipinanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya ay baog, ngunit maglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 ng buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat wala Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At bilisan siya ng anghel. Mga kapatid, narito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Merry Christmas po sa ating lahat.
Mali ba si Father? Parang simbang gabi lang ito eh. Yun yung yata last na nakita tayo sa simbahan pala. Nung simbang gabi, kaya naguluhan ako kung Merry Christmas. At saka yung ating Ebanghelyo ngayon, pang Merry Christmas din. Pero ayusin ko, Happy Fiesta po sa ating lahat dito sa Area B, sa Parola Gate 17. Palakpakan po natin ang mahal na biro. Akala ko marami na akong kaibigan at kakilala dito. Parang wala. Parang ngayon lang ako nakapunta dito kasi lahat kayo nakamaskara. Parang tingin ko sa inyo, puro mga ano eh, dayuhan dito sa Parola. Pwede bang at the count of 3, ibaba nyo sandali yung maskara nyo. 1, 2, sandali lang. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Balik din na kasi may pulis. May dumaan kanina kaya social distancing po tayo. Pero ganun pa man, para sa Pinoy kasi kapag piyesta talagang masaya tayo. Masaya ba kayo? Mga mukha niyo ganyan kasaya. Masaya. Sabi ko kay Kylo kanina, Kylo, naku, nung mga nakaraang taon, pag ganitong bisperas, marami nang kinakatay na mga baboy. Sabi ni Kylo, baka mamayang hapon pa. May katayan ba ng baboy dito? Parang wala eh. Kasi nakamaskara kayo lahat eh. Minsan sabi ko sa simbahan eh. Sabi ko minsan, natatakot na ako sa simbahan kasi parang dahil nakamaskara, parang mga snatcher rin nasa loob ng simbahan. Pero sana matapos na ito. Oh? Sana matapos na ito. Mukhang patapos naman yung problema natin sa COVID, sa virus. Pero ganun pa man, sa lahat ng panahon, yung panalangin natin, napaka-importante. Huwag kayong sumuko. Huwag kayong sobrang takot. Sabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot. Yun po yung mensahe ng anghel kay Maria dahil takot na takot si Maria. Sabi niya, ikaw ay maging ina ng kataas-taasan. At ang iyong pinsan na super matanda na, anong pangalan ng pinsan niya? Si Elizabeth. Matanda na pero nagdadalang tao na. 6 months. Kasi walang imposible kapag ang Diyos ang kumikilos, ang gumagalaw. Kaya po sa ating kapistahan ngayon, manalangin tayo. Pero yung panalangin natin, ini-emphasize naman natin po palagi eh. Kasi karamihan pag sinabing panalangin, humihingi. Kayo ba ganon? Pag nanalangin kayo, hihingi na naman. Pag sinabi po natin, manalangin tayo, ang una po dyan, magpuri sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos. Huwag naman yung panalangin na lang na puro hingi. Ngayon sa piyesta natin, unang-una ang ating panalangin ay isang pasasalamat sa mahal na Birhen. Dahil sa piyesta ng mahal na Birhen, nagkaisa tayo sa Eucharistia, sa misa. Matagal na tayong hindi nagmimisa po dito dahil nga sa MECQ o minsan ECQ, lahat ng klaseng Q. Kaya sus, ito mga Q talaga.
Eh ngayon, ano bang kayo ngayon? So nagpasalamat po tayo na dahil sa mahal na Birhen, nandito po tayo. Nagkaisa tayo. Pasalamat muna ha. Taas ng kamay. Sinong gusto magpasalamat? Yun. Sinong gusto humingi? Taas ng kamay. Kunyari pa kayo. Kunyari pa kayo. O baka mamaya, kalahati sa inyo nandito dahil mahilihinging matindi naman pangangailangan. Hindi po. Magpasalamat muna kayo. Punuin niyo inyong puso na pasasalamat. Kasi ang taong may puso na puno ng pasasalamat, hindi mawalan. Amen? Magpasalamat kayo. Kayo mga magulang, anong unang tinuturo niyo sa inyong mga anak? Humingi? Baka ganun kayo eh. Hindi nyo na tinuruan yung mga anak ninyo na magpasalamat eh. Ang unang ituro nyo sa mga anak ninyo ay magpasalamat. Subukan yung turuan yung anak nyo, mga 1 year old, 2 years old, magpasalamat. Hanggang tumanda yan, hindi na yan hihingi sa inyo. Ayaw nyo, no? Anak, puro tayo pasalamat dito. Sa pamilya natin, pasalamat tayo na pasalamat. Hindi na yan hihingi sa inyo. Tuwan-tuwa kayo. Walang hihingi sa inyo. Hindi naman mawala talaga yung hingi. Pero iba yung taong nagpapasalamat. Kasi, siyempre nakakatanggap tayo ng biyaya sa Panginoon. Pagkatapos tayo magpasalamat, pwede naman natin ibulog sa Kanya, sabihin sa Kanya kung ano mga pangangailangan natin. Kaya sa simbahan, nag-oobserbar kaya ako sa parokya natin. Malalaman ko kaagad kung sino yung mga parokya nang pumasok sa ating simbahan na nagpapasalamat at saka yung mga yon na humihingi. Makikita ko sa mukha pa lang eh. Yung mga taong nagpapasalamat, medyo magaan ang mukha. Nakamati. Kahit okay po, nagpapasalamat ito. Pero yung mga pumapasok, di pa nga nakalahati sa simbahan, makita ko na yung mga humihingi, malalaman ko kasi nakasimangot yung mga mukha. Kulubot masyado. Sabi ko na nakakatakot na naman ito. Mukhang hihingi na naman ito. May hihingi na naman ito. Siyempre kinakabahan ako noon kasi yung mga tao pumapasok sa simbahan at nagpapasalamat at magaan yung mukha, magaan din yung bulsa sa kolekta. Ganun ba kayo? Naku, biglang tumahilin. Pero yung mga taong papasok at may hinihingi, kulubot, mabigat ang mukha, mabigat din ang kamay ng pag sa kolekta. Dumaan na yung kolektor, yung ating UCG, dumaan na, kunyari, inaantok. Pero brothers and sisters, turuan natin ang ating mga kabataan na magpasalamat sa Panginoon. Kunti man o marami man, mayroon man ngayon o wala pa, magpapasalamat po tayo. Hindi po tayo nagpapasalamat dahil nanalo tayo sa loto. Dahil biglang may mga biyaya lang na ganun. Kahit anong pangyayari araw-araw sa buhay natin, maganda man o pangit man, masaya man o malungkot man, alam niyo may isang bata 10 taon lang siya, 10 years old. Yung bata na yun, gusto niya talagang maging marunong sa karate, judo. Karate. Talagang ina-idolize niya yung mga karatista. Gusto niya maging karatista. 10 taon pa lang siya, yun po yung pangarap niya. Ang problema, nagbiyahe yung pamilya. Yung batang lalaki na yun, naputulan ng kamay dahil sa aksidente. Biro mo yun?
naputol yung kanyang kanang kamay dahil naka-aksidente sila. Sa madaling salita, lumaki yung bata na walang kanang kamay. Hindi yung walang kamay. Walang kanang kamay. Nilalahat nyo naman eh. Sabi ko kanang kamay lang ang wala. Pero yung bata, hindi na naghinaan ng loob. Talagang pumunta pa rin siya sa master ng judo, nagpaturo siya. Kasi gusto niya talaga, gusto niya. Hindi siya nawala ng pag-asa. Dapat ganun po tayo. Tayo, dumaan lang ng isang bagyo Isang sakuna, parang wala na. Yung bata, pumunta pa rin siya sa judo master. Alam nyo, siyempre, tuwan-tuwa yung judo master kasi kahit gano'n na yung bata, gusto pa rin niyang magpaturo. Tinuruan siya. Yan. Bata pa siya. Ngayon, lumaban na yung bata. Biro mo yun, hanggang sa tournament na, lumaban na siya. Alam niyo yung bata na yun, laging nanalo sa tournament. Kahit wala siyang anong kamay, wala siyang kanang kamay, nananalo pa rin siya. Magtanong ka, bakit nananalo siya? Pumunta siya doon sa master niya, sabi niya, "Sir, wala akong kanang kamay. Pero nananalo pa rin ako. Ginagawa ko naman yung tinuturo mo sa akin na 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na ganyan." Nagtaka yung bata. Ngayon, sabi ng master sa bata, "Alam mo bata, halika. Okay na yung tinuro ko kasi sa'yo Mananalo ka talaga sa kalaban mo. Ginawa ko naman yung 1, 2, 3. Manalo ka talaga." Sir, bakit sir? Kasi pag nataob mo na yung kalaban mo, panalo ka na. Bakit nga sir? Kasi para makabawi yung kalaban mo sa karate, kailangan niyang hawakan yung kanang kamay mo. Nag-gets niyo? Yung kalaban, para makabawi siya, kailangan niyang humawak sa kanang kamay mo. Wala kang kanang kamay. Ano hahawakan niya ngayon? Hindi talaga siya mananalo. Ano ang punto ko? Bakit ko kuminto ito sa inyo? Huwag kayong magpasalamat para lang sa mga masasayang araw. Kahit po sa mga bagay na sinasabi niyo, dasal ako ng dasal, wala naman. Hindi naman tayo dapat maging masaya lang kapag mapagbigyan tayo. Kahit sa mga bagay na wala tayo, magpasalamat kayo. Marami sa inyo napakahilig ng cellphone. Minuto-minuto, tinitingnan niyo yung cellphone niyo kung may message kayo. Hindi natin mabubuklat yung Biblia. Yung ating mga basahin pang-spiritual. Pero nandiyan na tayo. Cellphone. Matutulog na lang kayo. Ito pa, cellphone pa. Punong-puno na yung inbox ninyo. Binabasa nyo pa kahit 3-5 beses na. Ang challenge ko po sa inyo, bago kayo matulog, i-empty nyo na yung inbox ninyo para wala kayong iisipin sa gabi. Kayo ba? Sanay kayo sa gano'n? Hindi no. Kinabukasan, kung ano yung kahapon, isang araw, isang linggo na, nandun pa rin sa inbox ninyo. Kaya sumasama ang loob ninyo kasi hindi nyo nagagarbage yun. Kita niyo yung cellphone. Ilang mag-asawang naghiwala dahil sa cellphone. Ilang mag-irog na nag-break dahil sa cellphone. Kaya kayo na mga walang cellphone, purihin ang Diyos. Sino ba sa inyo walang cellphone? O kita niyo, lahat kayo may cellphone. Lahat kayo may cellphone. Tagdadalawa pa siguro. May cellphone na, may iPad pa,
May hilipad pa, kung ano siguro dyan. O, magpasalamat sa Panginoon. Hindi lamang sa oras na pinagbigyan tayo, kundi sa oras na naghihintay pa tayo. Alam niyo, ang mahal na Birhen, ang gusto-gusto ko sa kanya, sa totoo lang, hindi lang dahil maganda siya. Kaya nagparay na lang ako kasi hindi ako makakita kasing ganda ni Mama Mary. Pero ang gustong-gusto ko sa mahal na Birhen, alam niyo, yun talagang marunong siyang maghintay sa tamang panahon. Hindi siya nagdadasal na parang pinipilit niya ang Diyos. Kagaya sa atin, magdasal tayo ngayon, gusto niyo paglabas, pagkatapos ng misa, andyan na. Ang gustong-gusto ko sa mahal na Birhen, talagang at the right time. Pag nagdasal siya, kaya sabi niya, mangyari kung ano man ang dapat mangyari ayon sa kalooban mo. Diyan dapat tayo matuto sa katangian na yan na mahal na Birhen. Kasi tayong lahat, isama ko na yung sarili ko dyan, tayong lahat, halos hindi tayo marunong makapaghintay. So kung anong meron, magpasalamat. Kung anong wala pa, magdasal, manalangin, at maghintay. Diba? Maraming beses na po narinig ninyo. Ang panalangin, tatlo ang paraan o tatlong bagay yung pwedeng sagot sa panalangin natin. Ano yun? Yes? No? Pag para sa iyo talaga yan, yes. Ibibigay sa iyo. Pero kung hindi naman ikakabubuti sa buhay mo, hindi talaga ibibigay ng Panginoon yun. Huwag sumama ang loob. Kaya no din ang sagot na yan. Halimbawa na lang, si Father Diyos magdasal, Panginoon, sana bukas, mag-pray na ako. Anong klaseng panalangin yun? Hindi talaga ibibigay ng Panginoon yun. Mayroon tayong mga dasal na hindi natin naintindihan. Hindi natin alam kung ano yung hinihingi natin. Kaya pala, yun, sagot no. Pero karamihan ng ating panalangin, ang sagot ng Panginoon, wait muna. Maghintay ka muna. Maraming mas nangangailangan sa iyo na kapitbahay mo. Wait ka muna. Meron ka na eh. May pangsaing ka na eh. May pangluto ka pa nga eh. Wait ka muna kasi inaayos ko ang buhay ng lahat. Kaya dapat, kagaya ng mahal na Birhen, sa ating kapistahan ngayon, galit ka ba? Dahil pesta po ng mahal na Birhen ngayon, dahil ng kapayapaan mabuting paglalakbay, mangako po tayo sa harap ng ating mahal na Birhen at Panginoon. Mahal na Birhen, sikapin ko na ako rin ay matutong maghintay sa tamang panahon. Happy Fiesta po sa ating lahat sa ngalan ng ating parokya. Magsitayo na po ang lahat. Sa kalinis-linis ang paglilihis sa Kanya, nahayag si Maria bilang ikalawang Eva. Siya ang bagong simula ng Diyos para sa ating lahat. Sa ating pagpaparangal sa Kanya sa araw na ito, samahan natin siya sa panalangin sa ating Ama at Lumikha. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo, Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway lumagong patungo sa kaganapan ni Maria, ang ating hantungan at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mong parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Sa pananalangin at pagtitika sa kasalanan,
Madating nawa ng mundo ang panahon ng kapayapaan na siyang tagumpay ng puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mo parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga may busilak na puso naway magtaguyod ng matuwid na pamumuhay at pagkakasundo sa buong lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mo parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo naway tulungan sa ating paglalakbay ni Maria na napupuno ng grasya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mo parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Ang mga yumao naway magdiwang ng walang katapusan kasama ni Maria at ng mga banal. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, loobin mo parangalan ng aming buhay ang iyong kapangyarihan. Tayo tumahimik sandali upang ialay ang ating sariling pasasalamat sa Panginoon at ang ating mga sariling kahilingan. Ama at lumikha, dinggin mo kami sa aming panalangin na kasama ng Kalisinisang Birhen Maria, hinirang bago pa man nilalang ang mundo upang maging ina ni Jesus na iyong anak na nabubuhay at naghahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lord, we gather today. In your house we kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus, lead us now, lead us now. Send us your Spirit, the source of our life, and together we will serve you with Magsita. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga paghangin natin ito ng Diyos sa mga matapat. Yan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang na naglili ngayon sa iyong lambanan. O ilang kapistahan ng kalumis-lumisang paglilihay ng mahal na Birhen, tanggapin mo ito at ipagkaloob mo kundangan na kanyang kahilingan na katulad ng pagkasagip mo sa kanya
sa pagkasangkot sa pagsuway ng tanan. Kaming mga sumasampalataya sa iyong kaloob sa Kanya. Huwag namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin magapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw aming pasalamatan. Di mo itinulot masangkot sa dating pagsuway ang mahal na Birheng Kabanal-Banalan na iyong lubos na kinalulugdan upang sa anak mo siya ang magluwal. Sa kanya'y mababanaag ang sambayan ng kabiyak ng dalisay at walang bahid kataksilan. Isang magbigay ng puspos kalinisan sa mga narabig sa anak mong mahal na korderong nag-aalis sa aming kasalanan. Ang mahal na Birhen nga'y iyong inilaan maging katuwang at huwaran sa katapatan. Kaya kaysa ng mga anghel sa siawit ng papuri sa iyong lumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang kalanta ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin banal ng kaloob nito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan krus ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyong inabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin mo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Ngayon di naman nung matapos ng punan nawakan niyang kalis, muli din ang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo na bago wala hanggang atipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsawa-sawa sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo simbang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco, na aming Papa, ni Broderick, na aming Obispo, Administrador at ng tanang kanyang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na hinulay, na may pag-asang sila mo rin mabubuhay ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pinadapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ang aming patron na Birhen ng Kapayapaan at mabuting paglalakbay, si San Jose, mga apostol, San Agustin, San Isidro, Santa Monica, at lahat ng mga banal na mga Diyos sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na namin ang pupuri sa ikarangan mas pamagitan ng anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Dahil ang ating mga puso ay punong-puno ng pasasalamat, sabay-sabay po natin dasalin at kantahin ang panalangin na binigay at itinuro ng Panginoon sa atin. Iniling namin kami diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas ka sa tilo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinalbigan ng araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapulihan, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo aming panampalataya at aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkaisayo sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon Jesus ay laging sumainyo. At si Mary. Mga kapatid, happy fiesta. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan
binabanal anak ni Maria, ang ating patrona, biri ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Mapalad po tayong lahat na niyahan sa kanyang piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pakikinabang ay lumunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan na di mo itinulot manahin ni Maria Birhen mahal, na ipinaglihing may tanging kadalisayan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, pasalamatan natin ang mga nag-organisa sa ating pagdiriwang ngayon. No? Sa ngalan po ng ating parokya, mga kaparian, maraming salamat po sa ating pagdiriwang ngayon. Dahil po sa sipag ng ating mga chapel leaders dito, pinangurahan ni Sister Matic, no? Pasalamatan po natin. Palakpakan po natin sila. Lahat po ng mga chapel church volunteers natin. Ngayon po yung ating choir, pasalamatan din natin sila. Palakpakan natin. Balita ko, mag-practice sila ng mga halos 1 taon para sa misa natin ngayon. Yung choir na yan. Kaya maraming salamat po sa inyo. Sa inyo mga nanay, tatay, no? Maraming salamat sa inyong pagdalo po sa ating banal na misa. Diyos na ang bahala po na magpuno sa inyo ng anumang mga hinihingi niyo sa Kanya. Basta ang usapan po natin bago humingi. Mag-thank you po kayo. Kasi magaan-gaan yung mga mukha para sa mga nag-thank you kaysa yung mga humihingi. Naghanap po ako ng frame na ating dinidistribute sa ating parokya. Ang tawag Dalaw Tahanan Frames. Di ko alam kung ilan sa inyo nakarinig sa programa na yan sa ating parokya. Dahil po anniversary po natin ngayon, di po ba? 50 years po tayo sa ating parokya. Alam niyo ba yun? Baka hindi naman. Salita ako ng salita 1971 kasi po tayo itinatag bilang parokya. Kaya ito 2021, yung 50 years po natin. At dahil doon, pangako o pangarap ng ating parokya na maraming tahanan, kundi man lahat, maraming tahanan na magkakaroon ng imahe na mahal na Birhen, patrona natin, Birhen ng kapayapaan at mabuting paglalakbay. Mayroon po sa simbahan natin na pwede nyo i-order na frames ng Dalaw Tahanan, imahe na mahal na Birhen. Kasi dito sa Tondo po, sinabi natin yan na ugali po natin na mayroon tayong imahe ng Santo Niño. Lahat ng klaseng Santo Niño makikita mo sa mga bahay. Pulis, bombero, bata, kung ano man, piloto o ano. Lahat ng Santo Niño. Okay lang po yun dahil Tondo tayo. Meron pa nga tayo mga imahe ng mahal na Birhen na Ina ng Saklulo, Manawag, Fatima, yung mga ganon. Okay lahat po yun na meron tayo sa bahay. Pero, napansin ko, alam nyo, mag-6 na taon ako dito. Halos 7 na. Napansin ko, pagpupunta ako sa mga bahay, wala akong magkita na ganito, na imahe ng ating patrona. Sino sa inyong meron? O ilan meron? Ngayon, programa ng ating parokya na dalhin ang imahen sa mga bahay natin. Gusto niyo ba yun? Dalhin, pero bayaran niyo yung imahe. Hindi naman natin kayang bigyan lahat. Pero, para magkaroon tayo ng imahe sa patrona sa altar natin sa bahay, pwede nyo lang isabit lang sa dito sa wall. Pader, no? Madali lang. Kaya mayroon tayong small, medium, and large na frames. Kaya alamin nyo po sa parokya, kasi dream ko rin talaga na bago matapos yung anniversary natin,
nagkaroon na tayo ng mga frames. Kasi mahal-mahal yung talagang malaki ano. Pero ito, pwede niyong pag-ipunan yung 300 na small size. O kaya medium na 500. At saka yung malaki talaga 1,000. Bakit ganun ang halaga? Isipin niyo na rin na donasyon at suporta yun sa mga programa ng ating parokya. Okay ba yun? Okay kayo, tapos ayaw nyo naman. So bukas, yung magsisimba po doon sa ating simbahan, dahil linggo bukas, alamin nyo na pa yun kasi meron yan ninyo, no? Marami na po nag-order ng kaso hindi pa nila binayaran. Kaya kausapin ko pa sila. Kailangan mag-ipon kayo ng halaga na yan, magkakaroon kayo ng frame sa ating bahay, sa mga tahanan po natin. Alright? So bukas po, ang misa natin is alas 9 ng umaga kasama si Bishop Noli Bungko, yung auxiliary bishop sa Antipolo. So alas 6 ng umaga, misa po para sa mga senior. Wala munang alas 8, alas 9 po yung misa ng piyesta. Tapos sa hapon po, mayroon tayong 5 at saka 6:30 po. Yung mga nagpapabinyag, alas 11 po may binyag din tayo. Okay na ba yun? Happy piyesta po sa inyo lahat, ha? Pwede bang 1, 2, 3 yung mask mo na para magkakilala naman tayo? 1, 2, sandali lang. 1, 2, 3, pag ganyan natin, sigaw tayo lahat. Happy Fiesta, Mama Mary. 1, 2, 3. Happy Fiesta, Mama Mary. Practice lang yan, practice lang. Huwag kayong masyadong gigil. Ito na yung totoo, ha? Totoo na ito. 1, 2, 3. Happy Fiesta, Mama Mary. Okay, palagpakan po, palagpakan. Huling pagbabasbas, sumain niyo ang Panginoon At sumayin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na Eucharistia, taglayin niyo ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoon. Salamat Salamat sa Diyos. Katapo tayo lahat sa ating himno. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan
na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.